So, nag-I love you-han na kayo, tapos nag-decide kayo na magsama na sa isang bubong. Yes po, kasi parang nakulangan po kami nun kasi nakikita lang po kami nun, tapos saglit na oras lang po. Kaya, parang ako din po na ang gusto po mangyari ng parents ko, focus lang talaga, pero ako parang, eto talaga gusto ko. Ganun po kasi ako eh. Kaya madalas po ako mapagalitan. Ganun. Ano ba itong negosyong gusto mo sanang i-pursue? Milkshake po, coffee, shop po, ganun. Bala ko po. Okay. Opo. So, hindi ka pinayagan. Nung nagsama ka na kayo, sinimulan mo na itong negosyo na ito? Opo. Tapos after 1 month din po, nag-work din po. Pinagsabay ko po yung tatlo po na yun. Online class po, tapos yung work, tapos yung negosyo po. Uy, pero ang sipag mo ha. In fairness to you. Masipag ka dyan sa part na yan. Oo. Kaya naman, ang tanong, paano ka ba talaga niloko nitong ni Singkit? So, nung nagsama na po kami nabuntis po niya ako nun. Tapos po, okay. Yung first trimester po, bigla po siyang nagbago. Unti-unti po, hindi na niya po binibigyan ng attention. Lagi po siya nagsiselfone. Pag nagsawa na po siya kaka-scroll, ML naman po. Hindi na rin po kami nagsasabay kumain. Parang, tas after 7 months po nun, nag-away na po kami. Hindi ko na po talaga kinaya. Umuwi po muna ako sa amin. Tas parang, nagkaroon ako bigla ng kutob na parang may iba siya. Bigla lang gumano po sa isip ko. Tapos, nung nanganak na po ako, ilang buwan na po yung baby namin. Habang tinititigan niya po, habang nag-aalaga ng baby, bigla niya pong sinabi may aaminin ako sa'yo. Tapos kinabahan ako bigla. Tapos ayun po pala, may naka 1 night po siya nung 7 months po ako. Nung umuwi po ako. Wow. Ang bilis ng mga pangyayari, no? Parang, syempre nagmahal ka, nagkaroon kayo ng anak, iniisip mo na parang, alam mo na, it's going to be parang a happy family, 'di ba? So, ano yung gaano kasakit yung naramdaman mo nung mga time na yun? Pakiramdam ko nun parang may nakadagan sa dibdib ko. Tas walang lumalabas na luha sa mata ko. Parang ang bigat na lang. Tas parang gusto kong sumuka na hindi ko alam. Basta parang ang bigat talaga. Tas parang, ewan ko, siguro baka postpartum lang to. Ewan ko, basta sobrang gulo ng isip ko po nun. Tapos mga after ilang araw po nun, parang umiiyak na lang po ako nang hindi ko alam. Tapos po nun, karga ka po yung baby ko na. Sorry. Oo, okay lang yan. Okay lang yan. Sorry. Okay lang yan. Ramdam namin no, kung gaano kabigat yung nararamdaman mo ngayon at hindi biro itong pinagdadaanan mo. Siyempre, may anak ka, Yes. tapos ganun yung nakuha mong or nakilala mong partner. At hindi rin talaga biro ang maloko. At sabihin sa'yo mismo, sa harap mo mismo na meron siyang naka one night stand. So, anong nangyari? Nag-sorry man lang ba siya? May ganun bang klaseng pangyayari na nag-sorry man lang siya? Nung nalaman ko po yun, diniretso ko po siya agad na ayoko na. Kasi naniniwala po kasi ako na once a cheater, always a cheater. Kaya, ayun po. Umalis na lang po din ako nun eh. Kasi nung pagkasabi ko sa kanyang ayoko na, nanahimik po siya, tapos ginawa ko natulog na po ako. Tapos gumising po ako madaling araw. Umalis po ako. Umuwi po ako sa amin. Tapos sinabi ko din po sa parents ko yun. Ayun po. Grabe, no? So sa madaling salita, hindi man lang siya nagbigay ng explanation o hindi man lang siya humingi ng sorry. Binaksak lang niya talaga yon sa harapan mo na ito yung ginawa ko. Na para bang wala man lang pagsisisi. Ganun ba? Nag-chat po siya sa akin, pero yun, sabi ko po sa kanya na hindi na, ayoko na. Kasi buti nga sa'yo, walang nagbago. Ikaw pa rin yan. Ako, ito, nagbago yung katawan ko, yung hormones ko, lahat. Yung, syempre, nanay ka, hindi mo pwede pabayaan yung anak mo kung kani-kanino lang. Ganun Tama. po. Pero hindi mo ba naisip na baka kaya pa, baka pwede pang ayusin kasi syempre may anak kayo, baka kaya pang itaguyod tong pamilya na to?
Ano po nagka-boyfriend na po kasi ako. So, parang naisip ko na, tsaka naloko na rin po ako. So, naano ko po na, may isip ko lang din po siya. Mababalik din po yung insecurities na po na yun. Kaya hindi na po talaga din kaya. Kasi parang may thinking ka na parang anytime pwede niyang uliting gawin to Opo, sa lalo akin. na po nagbago po yung katawan ko. So pumapasok yung iba't ibang klaseng insecurities. Yes 'Di ba? po. May mga comparison na tayong nagaganap, 'di ba? Napapraning lang po din ako. Totoo, nakakapraning talaga 'yan ano. Pero meron ka daw nalaman after how many months? Ano po bali wala pa pong bali po kasi 6 months po nung huli niya po kami makasama ng bata. Tapos wala pa pong 1-year-old po yung baby namin. Ano po, wala lang po ako magawa nung oras na yun kasi tapos na po lahat ng gawain ko. Nag-unblock lang po kasi nung kami pa po nun. Lahat po talaga binablock ko. Tapos nakita ko po, siya nandun din po siya, binlock ko din po. Chinek ko po, ayun, kasal na po pala siya. Wow. Kasal na. Opo. Happily married daw po siya. Ayun po yung Nakita mo caption. sa post niya. Opo. Anong naging initial reaction mo nung nakita mo yun? Kung ano po yung naramdaman ko nung nalaman ko, ganun pa rin po Ang bigat pa rin talaga. Akala ko okay na ako, hindi pa pala. So nag-flashback lahat bigla, no? Yung sakit? Opo, na yung pangarap ko nung bata ko na masayang pamilya, lahat. Ayun po. Ang bigat, ang bigat. Parang growing up, laging nasa isip mo, magkakaroon ko ng sarili mong pamilya, buo, masaya, 'di ba? Tapos, ganito yung ginawa o nangyari sa buhay mo, no? Pero, ako naniniwala ko, everything happens for a reason talaga, no? May mga bagay na nangyayari talaga at may mga dahilan yan. Mabigat man yung pinagdadaanan mo ngayon, pero for sure, malalampasan mo yan. At ngayon nga, na nandito ka sa Matchmade, ikaw ba ay talagang somehow naka-move on na ba? Opo, kasi ngayon po, hindi ko na po siya naiisip. Ngayon po kasi sobrang saya ko na po nakakangiti na ako. Tapos, hindi kagaya dati na, minsan, meron pa nga po ako minsan na ewan ko kung postpartum lang po yun nun. Parang natatakot po ako sa tao. Yung ganun.